Mga ka-Clover, sa kulturang Pilipino, malaki ang papel na ginagampanan ng kalikasan sa pang-araw-araw na pamumuhay. At kabilang dito ang mga punong namumunga gaya ng mangga at langka. Bukod sa pagiging pinagkukunan ng pagkain at lilim, ang mga punong ito ay may malalim na kahulugan at simbolismo sa paniniwala ng maraming Pilipino. Sa harap ng bahay, ang punong mangga at langka ay hindi lamang tanawin ng kasariwaan kundi pinag-uusapan din kung ito ba'y nagdudulot ng swerte o malas. Sa kabila ng praktikal na benepisyo nito, may mga pamahiin at paniniwalang espiritual na nagsasabing maaaring maging hadlang ang mga punong ito sa daloy ng magandang kapalaran. Sa panimulang ito, susuriin natin ang kahulugan, simbolismo at mga paniniwala sa likod ng pagkakaroon ng punong mangga at langka sa harapan ng tahanan. Ang paniniwalang malas, ang punong mangga sa harap ng bahay ay bahagi ng pamahiin sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa mga matatanda, may ilang dahilan kung bakit itinuturing itong malas. Number 1, paniniwalang espiritual. May paniniwala na maaaring pamugaran ito ng mga engkanto o espiritu, lalo na kung matanda at malaki na ang puno. Number 2, anino at liwanag. Sinasabing nakaharang ito sa liwanag ng araw na dapat ay pumapasok sa bahay, na ayon sa Feng Shui ay hindi maganda sa daloy ng enerhiya o chi. Number 3, panganib sa kaligtasan. Minsan, praktikal din ang dahilan. Ang punong mangga ay may malalaking sanga at bunga na pwedeng bumagsak at makasira ng bahay o makasakit ng tao. Gayunman, walang siyentipikong batayan na malas talaga ito. Sa katunayan, maraming benepisyo ang punong mangga. Nagbibigay ito ng lilim at sariwang hangin. Nakakapagtanim ka ng masustansyang prutas. Nakatutulong ito sa pag-regulate ng init sa paligid. Subalit ang punong mangga sa harap ng bahay ay may iba't ibang kahulugan at simbolismo. Depende sa paniniwala ng tao, kultura o espiritual na pananaw. Kahulugan at simbolismo ng punong mangga, kasaganaan at biyaya. Sa maraming kultura, lalo na sa mga tropikal na bansa, ang punong mangga ay simbolo ng bunga ng sipag, kasaganaan at biyaya. Dahil namumunga ito ng sagana, itinuturing din itong tanda ng pag-unlad at kabuhayan. Number 2, likas na proteksyon. Ang lilim nito ay maaaring ituring na proteksyon laban sa init at ulan. Para sa iba, simbolo ito ng ina na nag-aaruga. Number 3, koneksyon sa kalikasan at ninuno. Sa ilang paniniwala, ang mga matatandang puno ay pinaniniwalaang tahanan ng mga espiritu o kaluluwa ng mga ninuno. Bakit ito itinuturing na malas ng marami? Number 1, paniniwala sa engkanto o lamang lupa. Maraming matatanda ang naniniwala na ang malalaking puno ng mangga ay tirahan ng mga engkanto, duwende o lamang lupa. Kapag ginulo or putulin o tabasan, maaaring magdulot ito ng sakit, kamalasan o sunod-sunod na problema sa pamilya. Number 2, harang sa daloy ng swerte o sa Feng Shui. Hindi mainam na may malaking puno sa tapat ng pintuan dahil ito ay nakakaharang sa positibong enerhiya o chi. Pwede rin itong sumimbolo ng hadlang sa mga oportunidad o daloy ng magandang kapalaran sa bahay. Ang ideya na malas ang punong mangga sa harap ng bahay ay batay sa pamahiin at espiritual na paniniwala, hindi sa siyensya. Para sa iba, ito ay proteksyon at biyaya. Pero para sa naniniwala sa pamahiin, ito ay panganib at malas. Ang pangalawang puno na hindi maganda sa harap ng ating bahay, ang puno ng langka.
Ang puno ng langka sa harapan ng bahay ay isa ring itinuturing ng marami na malas. Ayon sa pamahiing Pilipino. Bakit itinuturing na malas ang punong langka sa harap ng bahay? Number 1, koneksyon sa kamatayan at lamay. May mga lumang pamahiin na nagsasabing ang puno ng langka ay madalas makita sa tabi ng sementeryo o sa mga lamayan. Kaya't inuugnay ito sa kamatayan o malas. Ang amoy ng hinog na langka ay sinasabing kahawig ng amoy sa lamay. Ito ay haka-haka lamang pero naging bahagi na ng paniniwala ng marami. Number 2, simbolikong bunga. Dahil ang bunga ng langka ay may maraming buto, may paniniwala na ito ay nagdadala ng gulo, hindi pagkakaunawaan o mabigat na problema sa loob ng bahay. Sa ibang interpretasyon, sinasabi rin na ito ay nagpaparami ng problema sa pamilya tulad ng dami ng buto nito. Number 3, paninirahan ng espiritu. Tulad ng iba pang malalaking puno, pinaniniwala ang tirahan ng mga engkanto o espiritu ang puno ng langka, lalo na kung matagal na itong nakatanim at hindi ginagalaw. Number 4, harang sa swerte o feng shui. Kung nakaharang ito sa pintuan, sinasabing nakakablock ng good energy o swerte. Katulad ng paniniwala sa ibang puno, malaki ang lilim. Ngunit sa positibong pananaw, ang puno ng langka ay simbolo ng kasaganaan dahil sa laki at dami ng bunga nito. Isa itong masustansyang pagkain at kung alagaang mabuti ay nagbibigay ng kabuhayan, prutas at kahoy. Kung nasa tamang lugar ito at hindi nakaharang sa pinto, hindi ito itinuturing na malas. Ang pamahiing nagsasabing malas ang puno ng langka sa harap ng bahay ay bahagi ng kulturang oral at hindi napatunayan sa agham. Kung wala namang aktwal na panganib o sagabal ito sa bahay, hindi mo kailangang ipatanggal ito. Maliban na lang kung ikaw ay naniniwala sa pamahiin at mas kampante kang wala ito. Dahil ang puno ng langka sa harap ng bahay ay may halo-halong simbolismo at kahulugan. Depende sa kultura, paniniwala at pananaw, espiritual man, pamahiin o praktikal. Narito ang mga pangunahing kahulugan nito. Simbolismo at kahulugan ng punong langka sa harap ng bahay. Number 1, simbolo ng kasaganaan at biyaya. Ang punong langka ay namumunga ng malaki at madami. Kaya't sa positibong pananaw, ito ay simbolo ng pagkain at kabuhayan, fertility, pagkamayabong, lalo na dahil sa dami ng buto. Pagpapala sa tahanan kung ito ay malusog at hitik sa bunga. Number 2, simbolo ng bigat o pasanin. Dahil malaki at mabigat ang bunga ng langka, ito rin ay tinutumba sa mabigat na suliranin o pagsubok sa pamilya, responsibilidad o pasaning emosyonal. May ilan ding nagsasabing ito ay nag-aanyaya ng alitan sa pamilya dahil sa dami ng buto o problema. Simbolo ng koneksyon sa espiritu. Sa pamahiing Pilipino, ang punong langka ay madalas inuugnay sa mga engkanto o espiritu na naninirahan sa punong matanda na malas o kamatayan. Dahil sa paniniwalang ang amoy ng hinog ng langka ay kahalintulad ng sa lamay. Kaya hindi ito dapat itanim sa harap ng bahay ayon sa ilang matatanda, kundi sa likod o sa gilid ng bahay. Number 4, sa feng shui. Ang puno na nakaharang sa harap ng pinto ay sinasabing humaharang sa daloy ng enerhiya o chi. Kaya't hindi mainam ang posisyon nito sa harap. Ang langka na may masalimuot na balat at maraming buto ay maaaring ituring na magulo o magaspang ang enerhiya kung malapit sa pasukan ng bahay. Kaya't ang puno ng mangga at langka sa harap ng bahay ay may magkahalong simbolismo. Pwedeng ituring na blessing
kung tumutubo ng maayos at nagbibigay ng bunga. Pero sa mata ng pamahiin, maaaring malas. Depende sa lokasyon nito at kung paano ito pinaniniwalaan. Kung gusto mong itanim ito pero nag-aalangan ka, may mga pamahiing pangontra o ritual para hindi ito magdala ng malas. Sa Feng Shui, ang layout at mga elemento sa paligid ng bahay ay may malaking epekto sa daloy ng enerhiya o Qi. Ang punong mangga at langka, bagamat kapaki-pakinabang sa pagkain at lilim, ay may ilang negatibong kahulugan at simbolismo kung itinanim sa harap ng bahay ayon sa Feng Shui at lokal na pamahiin. Kahulugan at simbolismo ng punong mangga at langka sa Feng Shui. Harang sa Qi o daloy ng enerhiya. Ang harapan ng bahay or main entrance o mouth of Qi ay mahalaga sa Feng Shui dahil dito pumapasok ang swerte, pera at oportunidad. Kung ang punong mangga at langka ay nakaharang sa pintuan, ito ay nakakabarikada sa positibong enerhiya. Nagiging sagabal ito sa pagpasok ng liwanag, hangin at good vibes sa tahanan. Ang malalaking sanga ay mabigat na enerhiya. Ang punong mangga ay may manlaking sanga at makakapal na dahon na sa Feng Shui ay maaaring magdala ng yin energy o mabigat, tamad o stagnant na enerhiya kung hindi ito napapangangalagaan. Maaari rin itong magdulot ng tensyon, stress o mabagal na progreso sa mga nakatira sa bahay. Ugnayan sa pamahiin ng mga espiritu. Bagamat hindi bahagi ng klasikong Feng Shui, sa lokal na paniniwala, ang punong mangga lalo na kung matagal na ay pinaniniwalaang tirahan ng mga engkanto. Kapag ang puno ay hindi iginagalang o pinutol ng walang paalam, sinasabing maaaring magdulot ito ng sakit, kamalasan o sunod-sunod na problema. Shadowing effect o pagharang sa araw. Ayon sa Feng Shui, ang natural na liwanag ay mahalaga para sa positibong enerhiya. Kung ang punong mangga at langka ay masyadong malapit sa bahay at humaharang sa araw, ito ay nagpapadilim at nagpapahina sa Qi sa loob ng tahanan. Sa kabila ng kagandahan at kapakinabangan ng punong mangga at langka, hindi maikakaila na marami sa ating mga kababayan ang naniniwala sa mga pamahiin at simbolismong nakapalibot sa mga ito, lalo na kung matatagpuan sa harapan ng bahay. Mula sa paniniwala ng Feng Shui hanggang sa mga kwento ng matatanda tungkol sa malas at engkanto, ang mga punong ito ay patunay ng malalim na ugnayan ng ating kultura sa kalikasan. Sa huli, nasa atin ang desisyon kung susundin natin ang mga tradisyon o paiiralin ang praktikalidad. Ano man ang piliin, mahalaga pa ring panatilihin ng balanse, respeto sa kalikasan at pagkakaroon ng maayos at maaliwalas na kapaligiran sa ating tahanan.